Maiisip mong sa panahon ngayon, nasuri na natin ang bawat sulok ng mga karagatan sa mundo. Pero may isang anyong tubig na tila patuloy na nagtatago ng mga lihim. Parang may binabantayang mahalaga. Ang Black Sea ay hindi lang may misteryosong pangalan. Para itong isang time capsule na nakaselyo sa malalim at madilim na bahagi ng dagat na kulang sa oxygen, dahilan para mapreserba ang kahit anong lumubog dito. Mula sa mga nakakatakot na lumubog na barko hanggang sa mga sinaunang lungsod na ni hindi alam ng tao na umiral, ito ang ilan sa mga pinakakakaiba, pinakanakakatakot, at pinakanakamisteryong mga natuklasan sa Black Sea. Parang eksena sa pelikula, isang sinaunang barko, 400 taon na ang tanda, na nakatayo pa rin ng tuwid sa ilalim ng dagat. Noong 2018, isang grupo ng mga mananaliksik na gumamit ng deep sea technology ang nakatuklas ng itinuturing na pinakamatandang buo pang barkong lumubog na natagpuan, isang Greek trading vessel mula noong 400 BCE. Ang nakakakilabot ay kung gaano ito kapreserba, nakatayo pa ang palo. Nasa tamang lugar pa ang mga timon, at nandoon pa ang mga bangkong inuupuan ng mga sagwanero. Dahil sa anoxic or oxygen-free na lalim ng Black Sea, hindi agad nabubulok ang mga organikong material. Kaya para bang nagyelo sa panahon ng barko na parang kakalabas lang ng mga tripulante kahapon. Paano kung ang Black Sea ay naging lugar ng isang tunay na apokalipsing pangkasaysayan? Noong huling bahagi ng 1990s, may inilutang na nakakatakot na teorya ang ilang siyentipiko. Mga 7,500 taon na ang nakararaan. Ang Black Sea ay hindi dagat, kundi isang freshwater lake. Pero bigla raw itong binaha ng tumaas ang tubig sa Mediterranean Sea at bumuhos ito sa Black Sea marahil sa pamamagitan ng kasalukuyang Bosphorus Strait. Ang matinding pagtaas ng tubig alat ay posibleng lumunod sa buong mga sibilisasyon at nagbunga ng mga alamat ng malaking baha gaya ng kwento ni Noah's Ark. May mga geologist na naniniwalang biglaan itong nangyari sa loob lamang ng ilang buwan sa nilamon ng mga sakahanan na yon. Ayon sa mga core samples na nakuha mula sa ilalim ng dagat, may ebidensya na sumusuporta rito. Ano sa palagay mo? Isipin mong makakita ng guho ng isang lungsod kung saan hindi dapat may lupa. Malapit sa baybayin ng Bulgaria, may natuklasan ng mga mananaliksik noong 2011 gamit ang sonar. Tila mga guhong nakalubog sa tubig, mga istrukturang kahawig ng pader, may kalsada at posibleng mga bahay sa ilalim ng 300 talampakang lalim. Bagaman patuloy pa ang pag-aaral, naniniwala ang ilang eksperto na maaaring ito ay bahagi ng isang sinaunang sibilisasyong napalikas dahil sa malaking pagbaha na nagpalit sa Black Sea mula freshwater lake patungong maalat na dagat. Hindi lang ito isang nawalang lungsod, maaaring ito ay isang buong nawawalang kabanata ng kasaysayan ng tao. Noong taong 2000, isang robot submersible malapit sa baybayin ng Sinop, Turkey, ang nakatagpo ng isang hindi inaasahang bagay. Mga kahoy na istruktura, kasangkapangyari sa kamay at mga labi ng tao. Bahagi ito ng isang Neolithic village na dati nasa tuyong lupa bago ito nalunod dahil sa pagtaas ng antas ng dagat. Pero ang pinakanakakakilabot ay ang mga butong pantao, perpektong napreserba dahil sa kakulangan ng oxygen sa ilalim. Hindi lang ito basta siyentipikong tuklas, ito'y tila isang tahimik na libingan mula mahigit 35 taon na ang nakaraan at posibleng direktang ebidensya ng isang malawakang paglikas o natural na trahedya. Nag-umpisa lang ito bilang isang simpleng proyekto para magmapa ng pipeline, pero ang natuklasan nila ay parang pagbubukas ng portal sa ibang panahon. Noong 2016, ang mga mananaliksik mula sa Black Sea Maritime Archaeology Project ay nag-scan ng seabed malapit sa baybayin ng Bulgaria. Inaasahan nila ang buhangin, mga bato o ilan lang na karaniwang lumubog na barko. Pero ang nadiskubre nila ay isa sa mga pinakamalaking underwater ship graveyards na natagpuan kailanman. Mahigit 60 lumubog na barko ang nakakalat sa ilalim ng dagat. Ang iba ay higit sa 1,000 taon na ang tanda. Ang ikinagulat ng grupo ay hindi lang ang dami ng mga barko, kundi kung gaano kahusay ang pagkakapreserba ng mga ito. Muli, dahil sa kakulangan ng oxygen sa lalim ng Black Sea, kahit ang mga lubid, lambat at kahoy ay buhay pa rin hanggang ngayon. May mga barko pa na may timunan, layag at kargamento na intact pa. Isang barkong, Byzantine pa nga ang may dala pang mga amphora, mga clay container na ginagamit sa pag-angkat ng olive oil at alak na maayos pang nakasalansan sa loob. Hindi lang basta mga barko ito. Ito ay mga larawan ng kasaysayan na parang pwede mong maisip na andyan pa ang crew. Walang kaalam-alam na ang kanilang huling paglalayag ay magiging bahagi ng isa sa pinakanakamisteryong tuklas ng arkeolohiya.